Isko Moreno abay naging emosyonal at pinakain ng alikabok itong si Miss Honey Lacuna sa kanila pong laban sa pagka-mayor. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Let's watch this video. Ng mayorya ang isang makatwirang pananaw na sa aking palagay ay hindi tumutugma sa hangarin ko pong tumulong sa aking mga mahihirap na kababayan doon sa Tondo. Kaya po, hindi po kaila sa inyo at dati rin po akong katulad nila at hindi ko po kinahiya na kahit po ako isang basurero lamang, pedicab driver, nag-aral sa isang pampublikong eskwelahan, nagsikap at pinalad na maging isang artista at muling pinalad na mabigyan ng pagkakataon ang isang batang katulad ko na hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo ay makapaglingkod sa aking kapwa. Nakita ko po ng mga sandaling yon na kung saan ang tama ay nagiging mali at ang mali ay nagiging tama sa pamamagitan lamang ng pagiging miyembro mo ng mayorya. Sa pag-alis ko po sa mayorya ay para ko pong sinara ang gripo ng mga grasya at pribileyo na kaakibat sa pagsapi sa mayorya. Una na po, ilan sa mga staff ko mawawalan ng mga trabaho, pero dumarating po sa buhay ng isang tao na kailangan po natin timbangin kung ano ang higit na mas mahalaga, ang pribileyo o salapi o paninindigan at prinsipyo. Pinili ko pong manindigan at patuloy na pagsisilbihan ng matapat, makatwiran ang aking distrito. Minsan po, sinabi ng dating Pangulong Quezon, "My loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins." At wala rin po kong kaintensyon-intensyon na sumali o sumama sa minorya na katulad ng napaulat sa mga periodiko na ako'y tinanggihan nila sapagkat hindi po ako nag-a-apply. Nais ko po ring linawin na hindi po ako pinaalis ng mayorya. Bagkus, usa po akong umalis sapagkat nais ko pong maghari sa akin sa aking mga desisyon ay kung ano ang itinatakda ng aking konsensya at hindi tulad ng itinatakda ng iba o ninuman. Marahil ay hindi po ninyo alam ang pakiramdam ng isang taong hindi makatulog dahil sa pag-iisip niya kung bukas may bahay pa siyang uuwian o tutulugan. Minsan po, natira kami sa parola, natira kami sa mabuhay na kung saan ay tinatawag nilang squatter. At dito po, damang-dama ko po ang nararamdaman ng mga taga-Pitong Gatang sapagkat tulad po nila noong mga panahon na yon, wala rin po kaming kasiguruhan sa aming kinatitirigang bahay. Ngayon po, nabigyan po ako ng pagkakataong maglingkod at matulungan sila. Kaya po, hindi ko papayagan na babaliwala ang lahat ng iyon. Kaya po, simula ngayon, ay sususugan ko po ang nauna kong desisyon na tuluyang magbitiw sa mayorya sa pamamagitan ng pagbibitiw ko bilang chairman ng Komite ng Agam at Teknolohiya. I now declare the chairmanship of Committee on Science and Technology vacant. Kaya po para maalis ang mga agam-agam ng aking kasamahan sa mayorya. At bilang pagpapatunay na buo ang desisyon ko na maghahari sa aking isipan ay ang aking konsensya lamang. Ngayon po gusto kong mabalik yung dati ko pong nararamdaman. Gusto ko pong maging basurero sapagkat sa basurero po ako ang nagdadala kung saan ko gusto yung kariton ko. Ayokong ako ang maging kariton at maging laman ay basura na kung saan idinadala ka ng kung sino-sino. Kaya mas maigi pa siguro gawin ko na lamang ang mga bagay na pinagdesisyonan ko na. Kaya po sa inyong lahat, maraming salamat sa mga kasamahan kong minulat ninyo ko at hinayaang araling maigi. Ako naman po'y magiging makatwiran kapag tama aking susuportahan, kapag mali sa abot ng aking makakaya itatama ko po. Maraming salamat po. Pagpalay kayo na pong may kapal. Recess for 5 minutes. Sa latest speech nga nitong si dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno ay inamin niya ang lahat ng mga katanungan at sikreto na meron po ang lungsod ng Maynila. Kasabay nga nito ay marami nga rin pong mga nagkomento patungkol po sa katatapos lang na kanyang pagpa-file ng COC last July or last this October, no? Kung saan ay nag-file na nga po siya. Sabi nga ng ilang mga
mga politics commentators na kung isinagawa daw di umanong eleksyon noong July 8 hanggang 10, tiyak na uuwing luhaan si re-electionist Mayor Hani Lacuna, habang ngiting tagumpay naman si dating Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ayon sa Okta Research, ito ay dahil sa landslide victory si Isko sa nakuha nitong 86% approval rating kontra sa 8% lang na nakuha ni Lacuna na isinagawa nitong survey last July 8 hanggang July 10, 2024. So which means na talagang ayaw na po ng mga taga Maynila na i-re-elect ang isang Hani Lacuna dahil gusto po nilang ibalik yung dating mayor ng Maynila na si Mr. Isko Moreno. Lumitaw din sa survey na inilampaso ni Isko si Lacuna sa 6 na distrito ng lungsod ng patunay lang umano na masidi ang pagnanais ng mga Manileño na makabalik ito sa lungsod bilang mayor. Sinasabi kasi ng survey, nagkaroon po kasi ng official survey na 90% ang pabor kay Isko kontra sa 9% na boto lang kay Hani Lacuna sa 1st District. 89% si Isko laban sa 5% ni Lacuna sa 2nd District at 91% ni Isko versus 7% ni Lacuna sa 3rd District. 89% din si Isko laban sa 6% ni Lacuna sa 4th District at 73% ni Isko laban sa 13% ni Lacuna sa 5th District naman ay nakakuha si Isko Moreno ng 91% kontra sa 4% ni Miss Hani Lacuna sa 6th District. So kung makikita natin kung meron pong tinatawag na approval rate napakataas po, mga parang 100% landslide winning yung inaasahan nitong si Mr. Isko Moreno. Nagsilbi si Isko na alkalde sa isang termo na nang manalo ang kanilang tambalan ni Lacuna noong 2019 election. Kumandidato siyang pangulo noong 2022 presidential race pero natalo. Samantalang nag-viral naman sa social media ang pagsigaw ni Lacuna na huwag ka nang bumalik patungkol kay Isko matapos itong maghain ng kanyang certificate of candidacy. Noong Miyerkules kasama ang running mate niya na si re-electionist Vice Mayor Yul Servo. So talagang medyo maingay po ngayon ang usapin or pwesto, no? Parang tatlong tao yung nag-aagawan para sa pagka-mayor ng Maynila. Una rito si Isko Moreno, Hani Lacuna at si Mr. Sam Bersosa. Sinasabi nga po nila na talagang inaasahan po ng parte nitong si Mayor Isko Moreno na talagang maiuwi niya yung tagumpay bilang isang mayor dahil marami po talagang bumoto sa kanya at marami po talagang sumama sa kanya while papunta po siya doon po sa lugar kung saan sila po ay nag-file ng COC. Kaya nga napalive siyang bigla dahil pinasalamatan niya ang ilan sa mga taga Maynila na talagang mainit na sumuporta sa kanya sa kanyang pagbabalik Maynila. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account, which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!